Sa loob ng dekada, makikita ang sandata ng Rusya mula jet fighter sa Asya hanggang tangke sa Aprika. Ang pag-i-export ng armas ay hindi lang negosyo. Ito rin ang naging madaling paraan ng Moscow para magkaroon ng impluwensya sa buong mundo. Pero ngayon, may nangyayaring di ka panipaniwala. Bumababa ang export ng armas ng Rusya. Malaking dahilan nito ay hindi kayang ibenta ng Kremlin ang armas na kailangan para sa espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Binago ng digmaan sa Ukraine ang sitwasyon na yan. Ang dating inaasahang matatalo, ngayon ay gumagawa ng sistemang gustong-gusto ng NATO at iba pa. Ngayon, tatalakayin natin kung paano tahimik na naghahanda ang Ukraine na lumalaban para sa kaligtasan. Magbenta ng advanced na drone sa mga kasosyo ng NATO. Ang mga sistemang napatunayan na sa labanan ay hinahanap-hanap ngayon, lalo na ngayong ang dating nangingibabaw na makina ng pag-e-export ng armas ng Russia ay bumibigay na sa ilalim ng matinding pressure. May kakaibang nangyayari sa kwentong ito na halos di napapansin o napag-uusapan sa likod ng mga eksena. Pag nakita mo ito, maiintindihan mo kung bakit nag-aalala ang Kremlin. Tara, pag-usapan natin. Wala ang Ukraine ng malalaking makakapal na mga misil. Mahilig magyabang ang mga diktador sa mga parada, pero meron tayong mga drone na kayang lumipad ng hanggang 2,000-3,000 kilometro. Wala kaming magawa kundi gawin ang mga ito. Para maintindihan kung paano tayo nakarating sa puntong ito, kailangan nating balikan at tingnan kung paano binuo ng dalawang bansa ang kanilang mga industriya ng depensa. Doon lang magiging makabuluhan ang pagbabago ngayon. Sa halos buong makabagong panahon, may likas na kalamangan ang Rusya. Malaki ang industriya ng militar nito, pinupondohan ng Estado, at agresibo sa pagtutulak ng mga export. Pangalawa ito sa Estados Unidos sa pandaigdigang benta. At matibay na pinanghahawakan ng pwesto gamit lahat ng paraan. Nagbigay ito ng pautang, serbisyong pangmatagalan, pagsasanay, presyong pampolitika, tagapayo militar, at ugnayan ng mga pinuno. Mas pinipili ng mga mamimili sa Asya, Aprika, at gitnang silangan ang mga sistemang Ruso dahil mas mura ito at may kasamang pampulitikang suporta mula sa Moscow kaysa sa gamit ng kanluran. Nabuo ang sistemang kapag bumili ng Russian jet ang isang bansa, tuloy-tuloy na rin silang bumibili ng piyesa, misil, upgrade, at mga susunod na henerasyon ng jet. Matagal nang nakakulong ang mga kliyente sa siklong iyon, gaya ng mga kumpanya ng enerhiya sa langis. Ganon din ang pagtrato ng Russia sa pag-export ng armas. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng isang bagay, kundi tungkol ito sa paglikha ng isang relasyon. Iyon ang nakaapekto sa pagboto, pakikipagpartner, at pinagkakatiwala ang pagsasanay ng bansa sa United Nations. Matagal nang epektibo ang estratehiyang ito. Nakuha ng Rusya ang impluwensya na higit sa laki ng ekonomiya nito. At kahit di maganda ang performance ng mga sistema nito, nanatili ang pandaigdigang demand. Yun ang mundong alam ng Rusya, kung saan ang kanilang iniluluwas ay tanda ng kapangyarihan. Samantala, iba ang realidad ng pamumuhay sa Ukraine. Noong bago ang 2014 ang industriya ng depensa ay tila nagtataguyod lang gamit ang mga lumang pabrika at linyang produksyon mula sa Soviet era na kulang pa sa pondo. Karamihan sa mga disenyo nito ay mula pa noong huling bahagi ng panahon ng Soviet at marami sa mga plano ay nawalan ng magagaling na inhinyero dahil lumipat sila sa mas magagandang trabaho sa ibang bansa. May talento ang Ukraine pero kulang ito sa yaman at impluwensya para ma-export ang kanilang talento. Dahil dito, maliit ang bahagi nito sa merkado ng armas. At hindi ito itinuturing na seryosong tagapagtustos. Wala itong marketing machine na meron ang Rusya. Wala itong pampulitikang impluwensya. At tiyak na wala rin itong reputasyon. Ito ang mahalagang pagkakaiba. Ang pag-export ng armas ay isang uri ng soft power na halos wala noon ang Ukraine. Kapag bumibili ng banyagang armas ang isang bansa, madalas pumipirma ito para sa higit pa sa binibili nito. Mas nauunawaan ito ng Rusya kaysa iba. Hindi lang pera ang pinapaikot ng mga armas na ito, kundi pati mga alyansa na nagdudulot ng mga tagapayo mula Rusya sa militar ng ibang bansa. Halos walang papel ang Ukraine sa mundong iyon. Masyadong maliit at kalat-kalat ang mga export nito. At wala ring suporta mula sa isang estratehiya ng patakarang panlabas. Dahil sa hindi pagkakapantay-pantay, mas kapansin-pansin ang pagbabaliktad ngayon. May kakayahan ang digmaan na gawing mabilis ang mga mababagal na industriya. At mula nang magsimula ito, napilitan ang Ukraine na magbago. Ang mga pabrika na dating sumusunod sa lumang Soviet na plano ay ngayon parang malalaking startup hub na. Lahat ay ginagawa ng mas mabilis, sinusubukan ng mas mabilis, at pinapabuti ng mas mabilis. Kapag may pumalpak sa labanan, agad itong nalalaman ng mga inhinyero at inaayos nila ito. Kapag may gumana,
Pinalalawak nila ito. Ang bansa ay naging testing ground kung saan nabubuhay ang magagandang ideya at nawawala agad ang mahihina sa ilang araw lang. Para sa isang industriya ng depensa, ang ganitong klase ng kapaligiran ay mabagsik, pero napakaproduktibo. Sa isang banda, masasabi mong ang agresyon ng Russia ang nagdulot ng pressure na naging diamante sa depensa ng Ukraine. Maliit na salita ang sabihing umuunlad ang industriya. Dito rin lumilihis ang kwento ng Ukraine mula sa depensa ng Russia. Mas mabilis magtrabaho ang mga startup sa Ukraine kaysa sa mga kumpanyang kanluranin. Sa NATO, inaabot ng taon bago maaprubahan at masimulan ang drone production. Sa Ukraine, hindi. Ang isang team ay maaaring magsimula mula sa isang sketch hanggang sa magkaroon ng gumaganang prototype sa loob lamang ng ilang linggo. Dahil ito ang hinihingi ng frontline. Ang bilis na ito ay tumutugma sa bagong paraan ng pagpaplano ng NATO. Sa halip na malalaki, mababagal, at magastos ng mga sistema, ang uso ngayon ay papunta na sa mas maliliit na unit. Mabilis itong magawa, madalas ma-update, at mawala ng hindi pabigat sa pambansang budget. Itinayo ng Ukraine ang industriya nito noong digmaan sa ideyang iyon. At mas malalim pa ang pagbabagong iyon kaysa sa mga drone. Lumilihis na ang militar sa dating modelo na kailangang mahal, mabigat ang armor, at laging pinangangalagaan ang bawat sistema. Ang bagong pag-iisip ay inuuna ang dami, autonomiya, at kakayahang lamangan ang depensa sa pamamagitan ng pagdagsa sa larangan ng labanan. Sa halip na umasa lang sa lakas, naniniwala silang kayang sirain ng murang grupo ang depensa sa himpapawid ng kalaban. At ang mga disposable na strike drone ay kayang gawin ang mga gawain na dati ay nangangailangan ng mga eroplanong nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Lumago ang industriya ng Ukraine sa digmaan. Napilitang magbago dahil sa lakas ng Russia. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ang mga disenyo ng militar nila ay parang para sa susunod na dekada, hindi para sa nakaraan. May kawili-wiling bahagi sa palaisipan. Hindi lang Ukraine ang gumawa ng ganitong momentum dahil sa pondo at technical na suporta ng kanluran. Nakapag-eksperimento ang mga inhinyero. Sana nakikipaglaban sila dahil kulang ang supply at bawat linggo ay nag-i-innovate sila. Ang ilang mga piyesa na dati ay inaabot ng buwan bago makuha, ngayon ay dumarating na sa pamamagitan ng magkakaugnay na mga channel ng donor. Dahil dito, nakakapokus na ang mga team sa disenyo kaysa lohistika. Malaki ang tulong ng pagbabahagi ng impormasyon dahil kapag alam ng Ukrainian developers ang uri ng jamming ng Russia, mas madali nilang natutukoy ang problema. Ang lohikal na katalinuhan at panlabas na suporta ang nagbunsod ng bagong siklo na hindi inaasahan ng dalawang panig sa simula ng digmaan. Kahit napansin ng NATO ang bilis ng pag-unlad, patuloy pa rin ang Ukraine sa paggawa ng mga prototype. Nagpatuloy pa ito. Muling itinayo ang mahahalagang bahagi ng kanilang industrial na pundasyon habang patuloy na bumabagsak ang mga misil. Ikinalat ang mga linya ng produksyon ng drone sa bansa para hindi mapatigil lahat ng isang pag-atake. Ginawang parang blok ng gusali ang mga pabrika. Kaya pwedeng palitan o alisin ang bahagi base sa available na materyales. Noong linggong iyon, gumawa ang mga inhinyero ng mga sistemang may command link at komunikasyon na compatible sa NATO. Mahalaga ang pagpiling iyon dahil nagbibigay ito ng plug-and-play versatility sa kagamitan. Pwedeng direktang isama ng mga kanluraning militar ang mga sistemang ito sa kanilang network ng walang abala. Ayaw ng mga banyagang mamimili na umasa lang sa isang supplier. Gusto nila ng gamit na compatible sa lahat ng kanilang kagamitan. Pero ang pagiging flexible ay panimula pa lang. Ang mga bagong disenyo ng Ukraine ay nagpapatunay ng kanilang halaga kung saan ito pinakamahalaga sa mismong larangan ng labanan. Ang Ukraine ay nakikipaglaban sa tinuturing ng maraming eksperto bilang pinakamahirap na electronic warfare na kapaligiran saan mang panig ng mundo. Araw-araw, binabato ng Rusya ng sunod-sunod na jamming, spoofing at pag-abala ng signal ang mga sistema ng Ukraine. Ang sino mang makaligtas sa ganitong tuloy-tuloy na presyon ay agad kinaiinteresan ng mga dayuhang militar. Matagal na umasa ang mga mamimili sa malilinis na laboratory test o field trial. Ngayon, maari na nilang pag-aralan ang mga sistemang patuloy na inaatake ng isa sa pinaka-agresibong puwersa sa mundo. Ang ganitong uri ng patunay mula sa totoong mundo ay may bigat na hindi kayang tapatatan ng anumang demonstration range. Nagdadagdag pa si Price ng antas sa kwento. Mura at matibay ang mga drone ng Ukraine, kaya pwedeng gamitin araw-araw sa pagmamanman at pag-atake at nakakapaghatid ng mahahalagang resulta. Lumago agad ang produksyon dahil sa pinagsamang pamumuhunan ng estado, pribadong pera at mga grupong voluntaryo
na naging kumpanya nang tumaas ang demand. Ang resulta ay mga sistemang tumutugon sa bawat mahalagang punto. Akma sila sa maliit na budget, epektibo sa totoong labanan, at pwedeng i-upgrade habang nagbabago ang mga misyon. Makikita mo ito sa mga halimbawa. Tulad ng Shark Drone o Magura na walang taong pandagat na sasakyan. Hindi lang ito mga sistemang nasa papel. Gumagana pa rin ang mga ito kahit malakas ang jamming ng Russia at nakakakuha ng kumpirmadong tama sa mga tangke at barko. Nakikita ng pating ang artillerya mula malayo at napapadala ang mga larawan gamit ang encrypted na connection. Hindi naapektuhan ng panggugulo ng signal. Napatumba ng Magura ang mga Russian patrol boat sa Black Sea nang walang talo sa ilang misyon. Patunay ng kanilang dominasyon. Bantay ang mga dayuhang militar dahil ang mga sistemang ito ay nagkakahalaga lamang ng maliit na bahagi kumpara sa mga modelo ng kanluran. Habang mahusay pa rin gumagana kahit sa pinakamalupit na kondisyon sa mundo, walang mas malinaw na patunay ng kakayahan, kundi pagsira ng ari-arian ng Russia sa aktwal na labanan. Ngayong libo-libo na ang buwan ng produksyon, ginagawang basehan ang feedback ng mga nasa unahan para sa tuloy-tuloy na pag-upgrade. Lahat ng iyan ay ginagawang magnet ng export ang mga sistemang ito para sa mga bansang humaharap sa katulad na mga banta. Dahil sa presyo, performance, at resulta, tiyak na ang susunod na hakbang. Ang Ukraine ay naghahanda hindi lang para suportahan ang sarili nitong mga puwersa, kundi para pumasok din sa pandaigdigang export market na may tunay na ambisyon. Siyempre, ang landas ay patungo sa NATO, kung saan lumalaki ang demand at mas malakas kaysa dati ang interes sa mga kagamitang subok na sa labanan. Para magbago, inaayos ng Kyiv ang mga batas para umayon sa pamantayan ng kanluran. Bumilis lalo ang pagsisikap noong 2024 at 2025 at tuloy pa rin ngayon. Hindi na akma ang lumang patakaran sa pag-export ng Ukraine sa layuning magbenta sa mga kaalyado. Unti-unting binabago ang mga kontrol, patakaran bawat isa. Isa sa pinakamahalagang gawain ay ang pagtaas ng technical na sertifikasyon sa NATO. Maraming kumpanyang Ukranyano ang nakapasa na at nakuha ang opisyal na pag-apruba, habang ang iba naman ay nasa proseso pa ng pagsusuri ng dokumento. Kung walang NATO certification ang drone o misil, hindi ito pwedeng legal na iangkat ng mamimiling kanluranin. Mas malalim pa rito ang pagbabago. Kailangang gawing muli mula umpisa ang pag-e-encrypt, proteksyon ng datos, at mga radio frequency na patakaran. May mga kumpanyang Ukranyano na naglunsad na ng mga sistemang pumapasa sa mahigpit na pamantayan ng kanluran, habang ang iba ay tinatapos pa ang kanilang mga sistema upang maging malinis at malinaw. Nagtatag ang Ukraine ng bagong mga tanggapan sa pangangasiwa. Sila ang nag-i-inspeksyon ng produkto, nag-a-audit at tinitiyak na pasado ang papeles sa tagasuri ng NATO at European Union. Gumagana na ang mga tanggapan at sinusuri ang bawat linya ng kagamitan. Hindi sila palabas lang, mahigpit ang mga patakaran sa kaligtasan at technical sa mga bansa sa kanluran. Kung ang isang Ukrainian na drone, misil o electronic warfare system ay pumalya, kahit kaunti lang, hindi ito maaring bilhin ng bansang mag-aangkat. Mahalaga pa rin ang bawat bahagi ng reforma kahit gaano sila magtiwala sa teknolohiya. Ito ang dahilan kung bakit magsisimula pa lang ang unang seryosong export shipments sa kalagitnaan ng 2026. Kahit bukas na ang legal na pintuan, kalahati lang ito ng larawan. Demand pa rin ang isa. Hinahanap ng NATO military ang mga drone na kayang tumagal sa matinding jamming, malakas na air defense, at matagal na paggamit sa frontline. Nagawang gawin ng Ukraine ang eksaktong yon. Nagtitiwala ang procurement team sa mga subok na kagamitan, mission data, at sa mga gamit na gumagana kahit sinusubukan itong sirain ng Russia. Mas malakas magsalita ang aktwal na resulta kaysa sales pitch. Kung iniisip mong tungkol lang ito sa posibilidad, iba ang sinasabi ng mga numero. Nagkasundo na ang Ukraine at Estados Unidos sa drone deals na aabot sa 30 bilyon. Hindi lang ito simpleng pakikipagkamay o pangangako. Unang palatandaan ito na handa na ang isa sa pinakamalalaking mamimili ng depensa na isama ang mga sistemang Ukrainian sa supply chain nito. Nagsasaad din ito ng mas mahalagang bagay. Handa ang Washington na pagkatiwalaan ang disenyo ng Ukraine habang maaari pa itong bumili kahit kanino. Kapag ang bansa na ginagastos ng bilyong dolyar sa depensa ay pinili ang iyong drone, ibig sabihin ay nangunguna na ang iyong industriya. Nakikipagkumpetensya na ito sa pinakatuktok ng merkado. Ang lumalaking interes na yan ay naging aksyon na. Lumagda ang Ukraine ng kasunduan sa kumpanyang Amerikano na Swiftbeat upang magsimula ng koproduksyon ng daan-daang libong drone simula ngayong taon. Kasama rito ang interceptor, reconnaissance, at strike versions
na susubukan ng militar ng United States sa iba't ibang kapaligiran. Malaking hakbang ang co-production dahil sinisiguro nito ang tuloy-tuloy na kooperasyon. Hindi lang isang beses na pagbili. Kapag may mga pabrika, training programs, at shared supply chain na, mahirap na para sa alinmang panig na basta-basta talikuran ang relasyon. Inilalagay din nito ang mga inhinyerong Ukranyano sa loob ng isang sistema na nagbibigay sa kanila ng access sa mga testing range, feedback team, at pinagsamang development cycle na lalo pang nagpapabilis ng inobasyon. Mahalaga rin ang timing ng mga ito. Hindi nakikipagnegosasyon ang Ukranya sa maliliit na mamimili. Bagkus pumipirma ito ng maagang export na kasunduan sa pinakamalaking puwersang militar ng NATO. Ipinapakita ng ganong interes na ang Ukranya ay tinitingnan hindi lang bilang nangangailangang partner, kundi bilang posibleng supplier na kayang punan ang matagal ng kakulangan ng kanluran. Nagpapadala rin ng mensahe sa ibang mga bansa ng NATO ang malalaking kontrata mula sa United States. Kung mag-i-invest ng bilyon ang Washington sa drones ng Ukranya, masusundan ito ng mas maliliit na bansa nang hindi gaanong nanganganib. Nagiging domino effect ito kung saan isang kasunduan nagbubukas ng iba pa. Ang ganitong klase ng momentum ang eksaktong paraan kung paano nakakapasok ang mga bagong industriya ng depensa sa pandaigdigang merkado. Ang tumitibay na tiwala ay nagiging kasing halaga ng kita mula sa export para sa Ukraine. Ang bawat kontrata ay nagpopondo ng bagong pananaliksik para mapabuti ang teknolohiya. Firmware updates, matibay na anti-jamming, magagandang payload, at pinahusay na komunikasyon ay posible kung tuloy-tuloy ang pondo. Ang mga pagpapabuting ito ay nagpapalakas sa industriya ng Ukraine at nagpapaligtas sa kanilang militar. Umaabot pa nga ito sa mga sibilyang sektor. Ang parehong mga kagamitan sa nabigasyon na ginagamit sa mga drone ay makakatulong sa mga magsasaka na pamahalaan ang kanilang mga bukirin. Ang parehong mga sensor ay maaaring magpatibay ng seguridad sa mga hangganan. At ang parehong magaang na materyales ay maaaring magpabilis ng paggawa at lohistika. Lalo pang lumilitaw ang pag-angat ng Ukraine kumpara sa pagbagsak ng Russia. Habang umaangat ang Kiev, ang export machine ng Moscow ay unti-unting nagkakahiwa-hiwalay. Ang export machine ng Russia, dating maingay at kumpiyansa, ay ngayon ay nahaharap sa sunod-sunod na problema. Malinaw ang mga numero sa sitwasyon. Ang kabuuang export ng armas nito ay bumagsak ng matindi sa ilang mga rehiyon, kalahati o higit pa. Ang mga bansang dating pumipirma ng mahabang kontrata sa Moscow ay ngayon ay nagpapaliban ng bayad, nire-negotiate ang kondisyon o tahimik na umaatras. Mga parusa, nahinto ang madaling pondo kaya hindi na makapag-alok ang Russia ng magagandang credit deal. Ang mga deal na ito ang tumulong sa Russia na maibenta ang kagamitan nila sa mga mamimiling mababa at katamtaman ang kita. Bukod pa rito, dahil laging pabago-bago ang ruble, nagiging sugal ang bawat bagong kontrata. Siyempre, ayaw ng sino mang mamimili na ang kanilang padala ay presyohan gamit ang isang pera na maaaring bumagsak bago pa man dumating ang padala. Ipinapakita rin ng mga bilang ng produksyon ang parehong kwento, kung saan sa ngayon, ang Ukraine ay gumagawa ng 4 na milyong drone kada taon, isang bilang na mas mataas na kaysa sa karamihan ng mga individual na miyembro ng NATO. Nahihirapan ang Rusya at bumagsak ng lampas sa inaasahan ang export ng armas nito. Bumagsak ito ng 71% mula sa tuktok bago ang digmaan. Bumagsak ito mula dolyar. 125 bilyon taon-taon ngayon, halos 1 bilyon na lang. Kapag palaging sumasabog ang mga tangke mo sa YouTube at walang makuhang piyesa ang customers, apektado talaga ang sales mo. Sinusubukan ng Moscow pabagalin ang pagbagsak, pero parang papatch-patch lang ang ginagawa nila. Hindi totoong solusyon. Nagpatupad ng import substitution ang sektor ng depensa. Hinihikayat ang mga pabrika na palitan ang dayuhang piyesa ng lokal na gawa. Spoiler alert, madalas hindi maganda ang kalabasan nito. Patuloy ang operasyon ng mga network na umiiwas sa parusa at naglalabas ng elektronikong kagamitan gamit ang mga middleman sa Caucasus at Gitnang Asya. Nakakatulong ang mga hakbang na ito para manatiling buhay ang ilang linya ng produksyon. Pero kulang ito para buing muli ang mas malawak na sistema ng pag-export. Mabilis masira ang pamalit na piyesa at napapansin agad ng banyagang kliyente ang pagbaba ng kalidad. Walang mamimili ang gustong magbayad ng buo para sa sistemang gawa lang sa mga chip na naipuslit ng Rusya noong buwang iyon. Bumaba ang merkado ng Moscow. At hindi lang pinansyal na presyon ang problema. Kitang-kita ng buong mundo ang mga pagkabigo ng Rusya sa larangan ng digmaan. Isang search lang, makikita mo ang mga tangke sumasabog sa kamera, drone na huhulog mula langit,
at air defense na pumapalya sa target. Dapat nahuli agad ang mga video ng sirang sasakyan bago pa gumawa ng paliwanag ang mga opisyal ng Rusya. Pinag-aaralan ng mamimili ang mga video na iyon. Kapag paulit-ulit na natatalo ang isang sandata, nagiging mahirap para sa kahit anong gobyerno na bigyang katwiran ang paggastos ng milyon-milyon para sa parehong modelo. Ang mga sandatang ito ay para protektahan ang bansa. Pero kung mahina at di epektibo, nawawalan ng saysay. Noon, malakas na puhunan ng Rusya ang reputasyon. Ngunit ngayon, unti-unti na itong nawawala sa publiko. Nakakahiya ang video. Habang bumababa ang prestihiyo ng supplier, may ibang pumupuno sa puwang. Ang mga dating kontroladong merkado ng Rusya ay biglang nabuksan. Hindi na nagtitiwala ang mga bansang umaasa sa piyesa mula Rusya na darating ito sa oras. Nakikita ng iba kung gaano kaabala ang mga pabrika ng Rusya at nag-aalala sila na kahit may pirmahang kasunduan, baka mahuli pa rin ang pagdating ng kagamitan o mas malala pa, hindi kumpleto at hindi ayon sa ipinangako. Sa pagmamadali, pinipili ng mamimili ang mas murang sistemang mabilis magawa at napatunayan na sa totoong labanan, hindi lang sa mga demo. Hindi mo mahuhulaan kung sino ang tugma sa paglalarawang iyon. Mabilis at may kredibilidad na pumapasok ang Ukraine sa puwang na iniwan ng Moscow. Ang mga bansang dating bumibili ng drone ng Rusya para sa pagmamanman ay ngayon ikinukumpara na ito sa mga drone ng Ukraine. Nasubukan na ang mga iyon sa labanan at mas makatuwiran pa ang presyo. Ang mga dating bumibili ng panlaban sa himpapawid ng Rusya ay ngayon ay tumitingin sa kontra-drone ng Ukraine dahil nalampasan nila ang mga taktika ng Rusya at nabuhay para magkwento. Kahit ang maliliit na bansang di kayang bumili ng jet ng Rusya o mabigat na armor, gamitin ang mga drone ng Ukraine para sa pagbabantay ng hangganan, proteksyon sa baybayin at panloob na seguridad. Ang pagbabagong iyon ay hindi lang nagbabago ng mga chart ng kalakalan, binabago rin nito ang geopolitika. Kapag naging tunay na supplier ang Ukraine, magkakaroon ito ng access sa mga estratehikong usapan na dati ay hindi ito kasali. Nakikinabang ang NATO sa alyansa dahil may kasangga silang hindi lang tumatanggap ng suporta, kundi gumagawa rin ng kagamitang kailangan ng iba. Binabawasan nito ang pagdepende sa isang supplier at pinapalakas ang diversification ng NATO. Ang mga disenyo ng Ukraine ay nakabatay sa modular na mga sistema. Ibig sabihin, hindi nakakulong ang mga mamimili sa iisang tagagawa. Pwede nilang ayusin ang payload, komunikasyon, o launch platform base sa budget at banta. Kayang ibigay ng Ukraine ito. Nakikinabang din ang Europa. May ilang pamahalaan sa Europa nakipag-partner na sa mga kumpanyang Ukranyano para sa magkatuwang na produksyon. Pinapalapit ng mga partnership na ito ang pagmamanupaktura, lumilikha ng lokal na trabaho, at binabawasan ang pag-asa sa malalayong supply chain. Pinapalakas din nito ang ugnayang pampolitika kapag nagbabahagi ng pabrika at supply chain ang dalawang bansa. Kooperasyon ay bahagi na ng araw-araw na operasyon, hindi lang diplomatikong talumpati, at hindi rin naghihintay ng formal na imbitasyon ang Ukraine. Nakikipagtulungan ito sa NATO para magtayo ng produksyon sa mas ligtas na lugar. Nanguna ang Dinamarca sa pagsuporta sa mga kumpanyang Ukranyano na magtayo ng linya ng paggawa ng drone at misil sa kanilang bansa. Iniiwasan nito ang misil ng Rusya at gumagawa ng NATO standard na sistema. Nagbabalak ang Polonya ng kasunduan para sa mga bala ng artillerya at drone gamit ang disenyo ng Ukraine at materyales ng Polonya. Hindi lang produksyon ang pinapataas ng mga proyektong ito. Pinapalakas din nila ang palitan ng teknolohiya at nagbubukas ng trabaho sa iba't ibang bansa. Ginagawang maaasahang katuwang ang Ukraine sa mabilis at malawakang produksyon. Nakakakuha ang mga mamimili ng subok na mga sistema nang hindi nag-aalala sa pagkaantala ng pagpapadala, at nakakamit ng Ukraine ang tuloy-tuloy na kita para suportahan ang pananaliksik at pag-unlad. Habang bumubuo ng bagong ugnayan ang Europa, unti-unting nawawala ang dating koneksyon ng Rusya. Napahina ng mga parusa ang kakayahan nitong magdala o magpanatili ng kagamitang naibenta sa ibang bansa. Sa Africa at Asia, kailangan pang maghintay ng buwan o taon ang mamimili para sa pyesa. Walang kwentang warranty plan yan, dating sistema sa Rusya. Bili ka ng jet habang buhay kang kaibigan. Ngayon, bili ka ng jet, ikaw bahala sa pyesa. At dahil doon, tahimik na nagpapalit ng supplier ang ilang mga bansa para maiwasan ang hindi tiyak na sitwasyon. Dahil dito, lumalaki ang negosyo sa Turkey at dumarami ang tanong na natatanggap ng South Korea. Nakakakuha ang China ng kliyenteng gusto ng mabilis at murang padala. Habang tumataas ang interes ng Israel sa gamit kontra drone, namumukod tangi ang Ukraine dahil may iniaalok itong wala sa ibang supplier. Nasusubok ang mga sistema nito laban sa militar ng Rusya.
kaya may natatanging bentahe na hindi matutumbasan ng marketing. Matao ang merkado at matindi ang kompetisyon. Nangunguna ang Turkey sa mid-range na drone dahil sa abot kayang presyo at mataas na availability. Tinatabunan ng China ng murang reconnaissance drone ang merkado. Itinutulak ng Timog Korea ang advanced artillery, precision sandata at sensor technology. May ligtas at matatag na manufacturing base ang tatlo, malayo sa digmaan. Wala silang karanasan sa araw-araw na electronic warfare. Kakayanin ba ito ng Ukraine? Ito ang dahilan kung bakit natatangi ang kwento nito at napapansin ng mamimili kapag may bagong supplier na may kakaibang dala. Ang bagong tanawing ito ay nagtatakda ng isang kawili-wiling landas sa hinaharap. Sa ngayon, ang pagbabagong ito ay nakikita lamang ng mga analyst na sumusubaybay sa mga kontrata sa depensa. Habang lumalaki ang export ng Ukranya, lalawak ang epekto nito sa politika at militar. Ang kooperasyon sa depensa ay kadalasang nauuwi sa pagbabahagi ng impormasyon. Ang pagbabahagi ng impormasyon ay kadalasang nauuwi sa magkasanib na pagsasanay. Ang magkasanib na pagsasanay ay kadalasang nagbubunga ng mga bagong estratehiya na humuhubog sa mga rehiyon. Ang ganitong sunod-sunod na reaksyon ay maaaring magbago ng mga alyansa. Sa silangang Europa, naghahanap ang mga bansa ng abot kaya at modernong kagamitan na akma sa mga banta na kinakaharap nila araw-araw. May mga palatandaan na sa hinaharap. Sa loob ng 1 hanggang 3 taon, posibleng maglunsad ng maliliit na pilot program ang mga estado ng NATO. Malamang mapili ang mga bansang Baltiko dahil sa matinding elektronikong presyon mula Russia at gusto nila ng sistemang tatagal sa ganitong sitwasyon. Maaaring magsilbing testing grounds ng NATO ang mga lugar kung saan maaaring magdaos ng magkasanib na demonstrasyon, kung saan lilipad ang mga drone ng Ukranya kasabay ng mga modelo mula sa kanluran sa ilalim ng simulated na jamming. Maaaring imbitahan ng militar ang mga Ukrainian na inhinyero para subukan ang depensa gamit totoong kagamitang panglaban at matukoy ang kahinaan. Kung maganda ang kalabasan ng mga unang eksperimento, lilipat na ito sa susunod na antas. Sa loob ng tigka 7 taon, lilipat ang focus mula pag-aangkat ng sistema ng Ukranya tungo sa lokal na paggawa nito sa ilalim ng lisensya. Nagpakita ng interes ang Polonya sa co-produksyon sa depensa. Romania ay kandidato rin dahil sa mabilis nitong pag-upgrade ng militar. Maaaring magkaroon ng pinagsamang sentro ng pagsasanay kung saan sabay matututo ang puwersa ng Ukranya at NATO at bubuo ng magkatuwang na taktika sa digmaan gamit ang drone, depensa laban dito, at electronic na katatagan. Maaaring idagdag pa sa mga landas ng pagkuha ang mga modelo ng Ukranya bilang mga inirekomendang opsyon para sa ilang mga misyon. Kung magpapatuloy ang Ukranya sa kasalukuyang bilis ng kanilang pag-unlad, mas magiging kapansin-pansin pa ang pangmatagalang larawan. Sa loob ng 7 taon, maaaring tumulong ang mga kumpanyang Ukranyano sa paggawa ng pamantayan ng NATO para sa murang expendable na drone. Malaki ang papel ng export kita sa pagbangon ng bansa at paglikha ng tech corridor sa mga pangunahing lungsod. Posibleng maging sentro ng produksyon sa Europa ang Ukranya para sa maliliit at mid-range na unmanned system. Makakatulong ito sa parehong pangangailangang militar at mga sibilyang sektor tulad ng agrikultura at seguridad sa hangganan. Sa puntong iyon, hindi natitingnan ang Ukranya bilang basta tumatanggap ng suporta mula kanluran. Isa ito sa mga producer na humuhubog sa kinabukasan ng depensa ng Europa, na humahantong sa huling punto. Hindi dahil sa swerte ang pag-angat ng Ukranya. Nabuo ito dahil sa presyon, pangangailangan, at katatagan na di madalas maranasan sa ibang industriya. Ipinapakita ng pagbagsak ng Rusya sa export market na walang saysay ang reputasyon kung walang pagganap. Ayaw ng mga mamimili ng mga kwento mula sa Moscow tungkol sa kung gaano kalakas ang sistema 10 taon na ang nakalipas. Ang gusto nila ay ebidensya. May ebidensya buo ang Ukraina sa pandaigdigang merkado na binibigyang halaga ang pagganap. Nagkaroon ng hindi inaasahang papel ang Ukraina. Hindi na ito ang estudyante. Nagiging tagapagtustos na ito na pinag-aaralan, sinusundan, at pinagmumulan ng aral ng iba. Sa mga nakaraang buwan, patuloy kaming ginugulo online ng propaganda ng Rusya. Gusto nilang ipaban kami sa YouTube. Inaatake pa kami ng Russian bot sa Twitter. At hirap na kaming labanan sila sa lahat ng panig. Hindi kami susuko dahil naniniwala kami sa kapangyarihan ng independenteng pamamahayag. Alam natin kung bakit nila tayo pinipigilan. Nababalisa sila dahil inilalapit namin sa inyo ang katotohanan tungkol sa nangyayari sa Ukraine. Natataranta sila dahil binubunyag natin ang kanilang kasinungalingan. Gusto pa natin silang mas takutin. Kamakailan, inilunsad namin ang Business Basics. Dito,
Nagbabahagi kami ng eksklusibong video at usapan kasama ang mga eksperto tulad ng United States Generals, Navy SEALs, best-selling authors, at iba pa. Linggo-linggo rin naming nililinaw ang mga bagong balita mula sa front lines ng Russia-Ukraine. Mapapanood mo silang lahat ngayon sa pamamagitan ng pagpunta sa unang link sa description or pag-scan ng QR code sa iyong screen. Sa ngayon, maaari ka ring pumunta sa basicsinsider.com. Malaking bagay ang iyong suporta para sa aming lahat sa Business Basics.